Sinabi ng batang babae sa isang milyonaryo sa paliparan, "Papa, bakit mo kami iniwan?" Lubos na nabigla ang lalaki sa narinig niyang mga salita. Ang sinag ng umaga ay tumatagos sa malalaking bintana ng penthouse ni Miguel Reyes, na nagbibigay liwanag sa isang espasyo na nagsasaad ng karangyaan at kalungkutan sa magkaparehong sukat. Sa edad na 40, si Miguel ay mayroon ng lahat, isang malalaking kayamanan, isang negosyong patuloy na lumalago, at isang pamumuhay na inggit ng marami. Gayunpaman, habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang kawalan na hindi mapupunan ng anumang halaga ng pera. Malalim siyang huminga habang kinukuha ang kanyang masiselang bag na gawa sa katad mula sa Italia. Ngayon ay isang araw na katulad ng iba, mga pagpupulong, mga milyon-milyong desisyon, at ang patuloy na presyon na panatilihin ang kanyang imperyo. Pero may isang bagay sa kanyang kalooban na nagsasabi sa kanya na ang araw na ito ay magiging kakaiba. Habang ang pribadong elevator ay nagdadala sa kanya sa unang palapag ng kanyang marangyang gusali, si Miguel ay hindi maiwasang isipin ang mga mukhang humahabol sa kanyang mga panaginip, si Ana, ang kanyang dating asawa, na may mga mata na puno ng pagkadismaya, si Andres, ang kanyang anak na lalaki, na ngayon ay 12 taong gulang na at ang huling imahe sa kanyang isipan ay isang batang 6 na taong gulang na umiiyak, at si Gabriela, ang kanyang maliit na prinsesa na halos 4 na taong gulang lamang nang umalis siya. 6 na taon. 6 na mahahabang taon mula nang gumawa siya ng desisyon na magbabago sa daloy ng kanilang mga buhay. Noong panahong iyon, kumbinsido na tama ang kanyang ginagawa, pinili niya ang kanyang ambisyon kaysa sa kanyang pamilya. Ngayon, napapalibutan ng luho, ngunit walang laman sa loob, nagtataka siya kung kaya pa niyang ayusin ang pinsalang kanyang nagawa. Ang driver ay naghihintay sa labas ng gusali, handang dalhin siya sa paliparan. Si Miguel ay may naka-schedule na biyahe papuntang Davao, isang karaniwang gawain sa kanyang abalang buhay bilang isang internasyonal na negosyante. Gayunpaman, habang ang kotse ay dumadaan sa mga kalye ng Maynila, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang naglupasay sa kanya. "Ayos lang ba, Reyes?" tanong ng driver, napapansin ang nag-aalalang ekspresyon ng kanyang amo sa salamin. Pinilit ni Miguel na ngumiti. "Ramon, isa lang itong abalang araw. Pero hindi lang ito isang karaniwang araw. Ito ang anibersaryo ng kanyang pag-alis." 6 na taon na ang nakalipas, sa mismong araw na ito, kinuha niya ang kanyang mga maleta at lumabas sa pinto ng kanilang bahay, nag-iwan ng mga luha, mga sigaw at mga pusong nasira. Pagdating sa paliparan, si Miguel ay gumalaw ng parang makina sa mga security check. Ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar, nagre-replay ng mga eksena ng nakaraan tulad ng isang pelikula sa paulit-ulit. Naaalala niya ang huling away nila ni Ana, ang kanyang mga masasakit na salita, ang paraan kung paano siya tiningnan ni Ana na may halong sakit at paghamak. "Kailangan ka ng mga anak mo, Miguel," sigaw ni Ana. "Kailangan ka namin." "Ginagawa ko ito para sa inyo," sagot niya, bulag sa kanyang ambisyon. "Balang araw maiintindihan niyo na lahat ng ito ay para bigyan kayo ng buhay na nararapat sa inyo." Napakamali niya. Ngayon, 6 na taon na ang nakalipas, na-realize niya na ang tanging kailangan ng kanyang mga anak ay ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang oras. Mga bagay na hindi mabibili ng anumang halaga ng pera. Habang naglalakad siya sa terminal, hinahatak ang kanyang mamahalin na maleta, si Miguel ay parang isang robot. Ang mga anunsyo ng mga flight, ang ingay ng mga manlalakbay, lahat ay parang background noise sa harap ng gulo ng kanyang mga iniisip. At doon nangyari ito. Sa gitna ng karamihan, na parang ang tadhana ay nagpa siyang pagtripan siya, nakita ni Miguel ang isang pamilyar na mukha. Tumigil ang kanyang puso sa loob ng isang sandali. Si Ana. Nandoon siya, kasing ganda ng naalala niya, marahil mas maganda pa. Ang panahon ay naging mabait sa kanya, at ang mga taon ay nagdagdag lamang ng isang pagkahusto sa kanyang kagandahan na lalong nagpaganda sa kanya. Pero hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, ay si Gabriela. Ang kanyang maliit na anak ay hindi na gaanong maliit. Sa edad na 1-0, siya ay ang buhay na larawan ng kanyang ina, na may parehong kayumangging kulot na buhok at mga maalab na mata na naaalala ni Miguel. At doon, medyo malayo, ay si Andres. Bumalikwas ang puso ni Miguel. Ang kanyang anak, ngayon ay isang pre-adolescent, ay may seryosong ekspresyon na hindi angkop sa isang bata sa kanyang edad.
Nakita ni Miguel sa kanya ang mga katangian ng kanyang sarili, ang parehong malakas na panga, ang parehong tindig. Pero may isang bagay sa kanyang mga mata, isang katigasan na nagpanginig kay Miguel. Sa isang sandali, si Miguel ay nanigas. Dapat ba siyang lumapit? Ano ang sasabihin niya? Paano sila magre-react? 1,000 mga tanong ang bumombarda sa kanyang isipan sa loob ng ilang segundo. Bago pa siya makagawa ng desisyon, nakita siya ni Gabriela. Lumuwa ang kanyang mga mata, isang halong pagkilala at pagkalito sa kanyang mukha. Papa, ang kanyang boses, halos isang bulong, ay tumapak sa ingay ng paliparan tulad ng isang kutsilyo. Mabilis na umikot si Ana, ang kanyang mga mata ay nakasalubong kay Miguel. Sa isang sandali, parang tumigil ang oras. Ang lahat ng aktibidad sa paliparan ay nawala, at natira na lamang sila, nakakonekta sa isang tinginan na puno ng magkakasalungat na emosyon. Gumawa si Miguel ng isang hakbang pasulong, ang kanyang bibig ay nabuksan para sabihin ang kahit ano. Pero bago pa siya makagawa ng tunog, isang lalaking figura ang lumitaw sa tabi ni Ana. Siya ay matangkad, gwapo, na may presensya na nagsasaad ng kumpiyansa at proteksyon. Kahit hindi pa siya kilala, alam kaagad ni Miguel kung sino siya, si Carlo, ang bagong kapareha ni Ana. Ang tensyon sa hangin ay nararamdaman. Si Carlo, nararamdaman ang pagkailang, ay naglagay ng isang mapagprotektang kamay sa balikat ni Ana. Ang simpleng dalaw na iyon ay parang isang saksak para kay Miguel. Ito ay isang buhay na paalala ng lahat ng kanyang nawala, ng buhay na kanyang iniwan. Miguel, ang boses ni Ana ay bumasag sa katahimikan, malamig at kontrolado. Anong pagkagulat? Nilulo ni Miguel ang kanyang laway, sinusubukang hanapin ang tamang mga salita. Ana, ako hindi ko inaasahang makita kayo dito. Si Gabriela, hindi alam ang tensyon sa pagitan ng mga matatanda, ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Papa, bakit mo kami iniwan? Ang inosensya at sakit sa kanyang boses ay parang isang patalim sa puso ni Miguel. Si Andres, sa kanyang bahagi, ay nanatiling tahimik pero ang kanyang tingin ay mapaglinang. Isang halong sakit, galit at hinanakit ay naglalagablab sa kanyang mga mata na nagpapakita pa sa pagkaliit ni Miguel. Si Carlo, nararamdaman ang pagkailang ng sitwasyon, ay pumagitna. Siguro hindi ito ang tamang lugar para sa ganitong usapan, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag pero hindi agresibo. Si Miguel ay nakaramdam ng bugso ng pagsiselos at galit. Sino itong lalaking ito para makialam sa isang pag-uusap sa kanyang pamilya? Ang kawalang katwiran ng kanyang pag-iisip ay hindi lumalagpas sa kanyang sariling pag-unawa, pero ang emosyon ay kumokontrol sa kanya. Tama ka, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay may bahid ng sarkasmo. Hindi ito ang lugar. Pero sabihin mo sa akin, anong tamang lugar? Ang iyong bahay. Ang bahay na ibinahagi mo sa aking pamilya. Ang mga mata ni Ana ay mapanganib na kumitid. Miguel, huwag mong gawin ito. Hindi dito, hindi ngayon. Pero hindi na nakikinig si Miguel. Mga taon ng pagkakasala, pagsisisi at kalungkutan ay bumubukal sa ibabaw, nagpapakita bilang isang bulag na galit na nakadirekta sa lalaking na yon ay umuupo pa sa lugar na kanyang iniwan. Akala mo ba pwede ka lang lumitaw at kunin ang lugar ko? Sigaw ni Miguel, gumagawa ng isang mapanakot na hakbang patungo kay Carlo. Si Carlo, para sa kanyang kredito, ay pinanatili ang kanyang kalmado. Walang kumukuha ng lugar ng kahit sino, Miguel. Sinusubukan lang naming mabuhay ng maayos. Ang mga salitang iyon, kahit na sinabi na may intensyong nagpapayapa, ay nagsilbi lamang para lalo pang magalit si Miguel. Sa isang bugso ng galit at pagkabigo, tinulak niya si Carlo, na naging dahilan para matalisod ito pabalik. Papa, hindi, sigaw ni Gabriela, habang si Andres ay lumakad pasulong para pumunta sa pagitan ng kanyang ama at ni Carlo. Ang sitwasyon ay mabilis na tumindi. Si Carlo, na sa wakas ay nawalan na ng pasensya, ay tumugon sa pagtulak na may isang suntok na tumama sa dibdib ni Miguel. Iniwan mo sila, sigaw ni Carlo, ang kanyang pagkakomposo ay sa wakas na nasira. Wala kang karapatang lumitaw ng ganito at magdulot ng mas maraming sakit. Ang away ay nakakuha ng pansin ng lahat sa terminal. Ang mga tao ay tumigil para manood, ang ilan ay kumuha ng kanilang mga telepono para mag-record, habang ang iba ay tumatawag sa seguridad. Si Ana, na horror sa eksena, ay sumigaw, tama na. Tumigil kayong dalawa. Pero huli na ang lahat. Sina Miguel at Carlo ay nagtatalo sa gitna ng paliparan, mga taon ng tensyon at hinanakit ay napalaya sa isang sandali ng hindi kontroladong karahasan.
Si Andres, na may luha sa mga mata, ay hinawakan ang kanyang kapatid at inilayo siya sa eksena. Si Gabriela ay umiiyak ng malungkot, tumatawag sa kanyang ama sa gitna ng mga hikbi. Sa wakas, ang seguridad ng paliparan ay pumagitna, inihihiwalay ang dalawang lalaki. Si Miguel, na may sira na kurbata at hiwa sa labi, ay tumingin sa paligid, ang realidad ng kanyang ginawa ay matinding tumama sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Gabriela, ang pagkadismaya sa mga mata ni Andres, at ang pagkasuklam sa mga mata ni Ana. Sa sandaling iyon, na-realize niya na, malayo sa muling pagkonekta sa kanyang pamilya, nakapaglikha lamang siya ng mas malalim na bangin sa pagitan nila. Habang ang mga gwardiya ng seguridad ay isinasama siya paalis sa lugar, si Miguel ay huling tumingin sa kanyang pamilya. Si Ana ay yumayakap kay Gabriela, inaaliw siya, habang si Carlo, na may pasa sa mata, ay naglalagay ng mapagprotektang kamay sa balikat ni Andres. Pasensya na, bulong ni Miguel, pero ang kanyang mga salita ay nawala sa kaguluhan ng sandali. Mga oras pagkatapos, nakaupo sa silid ng interogasyon ng paliparan, pinagnilayan ni Miguel ang mga pangyayari ng araw. Ang kanyang flight papuntang Davao, nakalimutan na. Ang kanyang mga planong pangnegosyo, walang kahulugan sa harap ng laki ng nangyari. Isang opisyal ang pumasok sa silid. Reyes, nandito na ang iyong abogado. Tumango si Miguel ng parang robot. Alam niya na sa kanyang pera at impluensya, malamang na makakalabas siya sa sitwasyong ito nang walang malalaking legal na konsekwensya. Pero ang mga konsekwensyang emosyonal ang mga iyon ay magiging mas mahirap harapin. Habang naghihintay sa kanyang abogado, hindi maiwasan ni Miguel na isipin kung paano siya nakarating sa puntong ito. Paano naging ang lalaking dating mayroong lahat ng tunay na mahalaga, naging ganitong emosyonal na kalat, na nakikipaglaban sa isang paliparan tulad ng isang teenager. Ang mga alaala ay sumalakay sa kanya, dinadala siya 6 na taon pabalik, sa araw na nagbago ng lahat. 6 na taon na ang nakalipas. Si Miguel Reyes, 34 taong gulang, ay nasa rurok ng kanyang karera. Ang kanyang tech startup ay kababanggit lang na makatanggap ng isang multimilyong offer na bilhin mula sa isa sa malalaking kumpanya sa Silicon Valley. Ito ang pangarap ng bawat entrepreneur na naging katotohanan. Noong gabing iyon, dumating siya sa bahay ng mas huli kaysa karaniwan, ang puso ay mabilis na tumitibok sa kasabikan at ang isipan ay puno ng mga posibilidad. Pagpasok niya, nakita niya si Ana sa kusina, naghahanda ng hapunan. Si Andres, 6 na taong gulang, ay nakaupo sa mesa ng kusina, masayang nagkukulay, habang si Gabriela, 4 na taong gulang, ay naglalaro ng kanyang mga manika sa sahig. "Papa," sigaw ni Andres nang makita siya, tumatakbo para yakapin siya. Si Gabriela, na ayaw mapag-iwanan, ay tumayo rin para salubungin ang kanyang ama. Niyakap ni Miguel ang dalawa, nararamdaman na siya ang pinakamataas na lalaki sa mundo. Mayroon siyang magandang pamilya at ngayon, sa bagong kasunduang ito, mabibigyan niya sila ng lahat ng lagi niyang pinapangarap. "Ana, kailangan nating mag-usap," sabi niya, hindi mapigilang itago ang kanyang kasabikan. "May nangyaring kamangha-mangha." Tumingin si Ana sa kanya, isang halong kuryosidad at pag-aalala sa kanyang mga mata. Kilala niya ang tingin na yon kay Miguel, nakita na niya ito dati kapag mayroon siyang malalaking balita na may kaugnayan sa kanyang trabaho. Pagkatapos ipahinga ang mga bata, sina Miguel at Ana ay naupo sa sala. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa alok, kung paano ito magbabago ng kanilang buhay, tungkol sa lahat ng mga pagkakataon na bubuksan para sa kanila. Pero may isang kondisyon, sabi sa wakas ni Miguel. "Kailangan nating lumipat sa Cebu. Gusto ng kumpanya na nandoon ako para pangasiwaan ang transition at pagkatapos ay mamuno ng isang bagong dibisyon." Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Tiningnan siya ni Ana, pinoproseso ang impormasyon. "Miguel," nagsimula si Ana, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. "Iyan ay kamangha-mangha. Pero, naisip mo ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga bata? Para sa akin, ang buong buhay natin ay nandito. Ang trabaho ko, ang eskwelahan ni Andres, ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya." Si Miguel, sa kanyang kasabikan, ay hindi lubos na naisip ang epekto na magkakaroon ang pagbabagong ito sa kanyang pamilya. Sa kanyang isipan, nakikita niya lang ang mga oportunidad, ang maliwanag na hinaharap na mabibigay niya sa kanila. "Ana, isipin mo kung ano ang maibibigay natin sa mga bata sa perang ito. Ang pinakamahusay na edukasyon, paglalakbay sa buong mundo, seguridad sa pananalapi habang buhay." Pero si Ana ay hindi kumbinsido.
Hindi kailangan ng mga bata ang lahat ng iyan, Miguel. Kailangan nila ng katatagan, kailangan nila ng kanilang amang naroroon. Masyado ka nang nagtatrabaho dito, paano pa kaya sa Cebu? Ang pagtatalo ay nagpatuloy ng ilang oras. Si Miguel, nabulag sa ambisyon at paniniwala na ginagawa niya ang pinakamabuti para sa kanyang pamilya, ay hindi maintindihan kung bakit hindi ibinabahagi ni Ana ang kanyang kasabikan. Para sa kanya, ito ang tiket para sa isang mas magandang buhay, ang pagkakataon na bigyan ang kanyang mga anak ng lahat ng bagay na hindi niya nagkaroon. Hindi mo ba nakikita, pinagtatalunan ni Miguel, frustrated? Ginagawa ko ito para sa inyo. Para sa ating kinabukasan. Tiningnan siya ni Ana ng malungkot. Hindi, Miguel. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili. Para sa iyong ego, para sa iyong ambisyon. Mayroon na tayong lahat ng kailangan natin dito. Ang mga salita ni Ana ay tumama sa kanya tulad ng isang suntok sa tiyan. Paano niya hindi makikita na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay para sa kanila? Ang mga sumunod na araw ay tensyonado. Si Miguel ay gumugugol ng mas maraming oras sa opisina, iniiwasan ang mapagparatang na mga tingin ni Ana at ang inosenteng mga tanong ng mga bata. Sinasabi niya sa kanyang sarili na ito ay dahil marami siyang trabahong dapat gawin bago ang malaking paglipat, pero sa kaibuturan, alam niya na siya ay tumatakbo palayo. Isang gabi, halos 2 linggo pagkatapos ng orihinal na alok, si Miguel ay dumating sa bahay pagkatapos ng hating gabi. Nakita niya si Ana nagising, naghihintay sa kanya sa sala. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay pagod pero determinado. Tumango si Miguel, nalalaman na ang sandaling ito ay hindi maiiwasan. Nag-iisip ako ng husto, nagsimula si Ana. At hindi ko magagawa, Miguel. Hindi ko kayang bunutin ang mga bata mula sa kanilang tahanan, sa kanilang paaralan, sa kanilang mga kaibigan. Hindi ko kayang iwanan ang aking trabaho, ang aking pamilya, lahat ng ating itinayo dito. Naramdaman ni Miguel na ang mundo ay huminto. Ano ang sinasabi mo, Ana? Ang sinasabi ko ay kung magpasya kang tanggapin ang alok na yon, kung magpasya kang lumipat sa Cebu, kailangan mong gawin yon ng mag-isa. Ang mga salita ay bumagsak tulad ng isang palumartilyo sa pagitan nila. Tiningnan siya ni Miguel, hindi makapaniwala. Binibigyan mo ba ako ng ultimatum? Hindi, Miguel. Binibigyan kita ng pagpipilian. Ang iyong pamilya o ang iyong ambisyon. Hindi mo mapagkakaroon pareho, hindi sa paraang iyong inilalatad. Ang galit ay nakakuha kay Miguel. Paano ka naging ganyan kasarili? Hindi mo ba nakikita na sinusubukan kong bigyan tayo ng mas magandang buhay? Tumayo si Ana, may luha sa kanyang mga mata. Ang tanging taong makasarili dito ay ikaw, Miguel. Mayroon na tayong magandang buhay. Mayroon tayong pagmamahal, mayroon tayong kalusugan, mayroon tayong lahat ng kailangan natin. Pero hindi iyon sapat para sa'yo, hindi ba? Lagi kang nangangailangan ng higit pa, lagi kang kailangang magpatunay ng isang bagay. Ang mga salita ay naging mas masakit, ang mga paratang ay mas mapait. Mga taon ng mga nakatagong hinanakit ang lumabas sa ibabaw. Inakusahan ni Ana si Miguel na nilalagay ang kanyang trabaho bago ang kanyang pamilya, na wala siya kahit na naroroon siya ng pisikal. Gumanti si Miguel, inakusahan si Ana na hindi sumusuporta sa kanyang mga pangarap, na hindi nauunawaan ang sakripisyong kailangan para sa tagumpay. Sa isang punto sa gitna ng away, si Andres ay lumitaw sa pintuan ng sala, nagising ng mga sigaw. Ang kanyang mga malalaking mata at natatakot ay nakatingin sa kanyang mga magulang, hindi kayang maintindihan kung bakit ang 2 taong pinakamamahal niya sa mundo ay nagsisigawan ng ganoon. Mama? Papa? Ang kanyang maliit at nanginginig na boses ay pumutol sa pamamagitan ng galit tulad ng isang kutsilyo, na dahilan para tumigil ang dalawa. Si Ana ay kaagad na pumunta kay Andres, niyayakap siya at sinusubukang pakalmahin siya. Si Miguel ay nanatiling nakatayo roon, naparalisa, nakikita kung paano umiiyak ang kanyang anak sa mga bisig ng kanyang ina, natatakot sa isang away na hindi niya dapat nasaksihan. Sa sandaling iyon ay gumawa ng desisyon si Miguel. Na may mabigat na puso at isang isip na nabulag ng nasaktan na pride at galit, umakyat siya sa hagdan at nagsimulang magbalot ng isang maleta. Nang bumaba siya, si Ana ay nakatayo sa pintuan, si Andres ay bumalik na sa kama. Tiningnan niya siya, isang halong gulat at pagsuko sa kanyang mukha. Talagang gagawin mo ito, tanong niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Tumango si Miguel, hindi kayang tumingin sa kanyang mga mata.
Ito ang pinakamabuti para sa lahat, sabi niya, kahit na ang mga salita ay tumutunog na walang laman kahit para sa kanya. Ang pinakamabuti para kanino, Miguel? Para sa'yo? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa kanya, hinalikan ang kanyang noo sa huling pagkakataon, at lumabas sa pintuan, iniiwanan hindi lamang ang kanyang tahanan, kundi pati na rin ang kanyang puso. Ang mga araw at linggo na sumunod ay isang kalabuan para kay Miguel. Nalubog siya sa trabaho, sa paglilipat, sa pagtatayo ng kanyang bagong imperyo sa Cebu. Sinabi niya sa kanyang sarili na ginagawa niya ang tamang bagay, na balang araw ay maiintindihan ng kanyang pamilya at patatawarin siya. Pero ang mga tawag sa telepono sa mga bata ay naging mas mahirap. Si Andres, nalilito at nasasaktan, ay naging mas malayo sa bawat pag-uusap. Si Gabriela, masyadong bata para tunay na maintindihan kung ano ang nangyayari, ay umiiyak at nagtatanong kung kailan babalik si Papa sa bahay. Si Ana, sa kanyang bahagi, ay nanatiling malamig at malayo. Ang mga pag-uusap ay limitado sa mga praktikal na bagay, ang child support, ang mga pagbisita, na patuloy na ipinagpapaliban ni Miguel dahil sa trabaho, ang kalusugan at edukasyon ng mga bata. Sa paglipas ng panahon, na-realize ni Miguel na ang tagumpay na kanyang pinanabikan ay lasang abo sa kanyang bibig. Mayroon na siyang lahat ng bagay na inakala niyang gusto niya, pera, kapangyarihan, pagkilala. Pero nawala sa kanya ang tanging bagay na tunay na mahalaga. Sinubukan niyang bumalik, syempre. Pagkatapos ng isang taon, nang sa wakas ay tinamaan siya ng realidad ng kanyang pagkawala sa buong lakas nito, sinubukan niyang ayusin ang pinsala. Pero huli na. Si Ana ay nagpatuloy na, ang mga bata ay nasanay na sa isang buhay na wala siya, at ang bangin na nilikha niya sa kanyang pag-alis ay tila hindi na maaayos. At kaya ang mga taon ay lumipas. Si Miguel ay nagtayo ng kanyang imperyo, naging isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Pero bawat gabi, kapag bumabalik siya sa kanyang marangya, ngunit walang lamang apartment, nagtataka siya kung sulit ba ang lahat. Pabalik sa kasalukuyan, nakaupo sa malamig na silid ng interogasyon ng paliparan, na-realize ni Miguel na paulit-ulit niyang binubuhay ang mga sandaling iyon sa nakalipas na 6 na taon. Bawat desisyon, bawat salitang sinabi sa galit, bawat nawalang pagkakataon upang ayusin ang mga bagay, ay bumibigat sa kanya tulad ng isang mabigat na bato. Ang pagkikita sa paliparan ay isang sampal ng realidad. Ang makita ang kanyang mga anak, ngayon ay lumaki na at nagbago. Ang makita si Ana na may ibang lalaki, isang lalaking tila lahat ng hindi niya naging sobra na para kayanin. Ang pinto ay bumukas at pumasok ang kanyang abogado, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may perpektong kasuotan at isang ekspresyon ng propesyonal na kahusayan. Reyes, sabi ng abogado na upo sa harap niya. Nakipag-usap ako sa seguridad ng paliparan at sa mga legal na kinatawan ng kabilang panig. Dahil sa iyong posisyon at kawalan ng record, malamang na maresolba natin ito sa pamamagitan ng isang multa at marahil ilang oras ng community service. Gayunpaman, ang abogado ay tumingin kay Miguel na may pag-aalala. Gayunpaman ano, tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay paos. Sinabi ng ginang Ana Santos na siya ay humihingi ng restraining order. Dahil sa insidente at sa presensya ng mga menor de edad, may basihan siya para gawin ito. Ang mga salita ay tumama kay Miguel tulad ng isang suntok sa tiyan. Isang restraining order. Hindi man lamang siya maaaring subukang lumapit sa kanyang mga anak nang hindi nalalabag ang batas. Ang bangin na kanyang nilikha ay tila ganap na hindi na maayos. Ano ang magagawa ko? Tanong niya, higit pa para sa kanyang sarili kaysa sa abogado. Tiningnan siya ng abogado na may halong awa at profesionalismo. Sa aspektong legal, maaari tayong lumaban sa restraining order kung ito ay ipafile. Pero, Reyes, kung pahihintulutan mo ako, sa tingin ko ang kailangan mo ay hindi isang legal na approach, kundi isang personal. Tumingala si Miguel na intriga. Matagal ng panahon ang lumipas, ipinagpatuloy ng abogado. Ang mga sugat ay malalim. Kung talagang gusto mong muling kumonekta sa iyong pamilya, kakailanganin mo ng pasensya, kababaang loob, at higit sa lahat, consistency. Hindi ka maaaring basta na lang lumitaw pagkatapos ng mga taon ng pagkawala at asahan na ang lahat ay babalik sa normal. Ang mga salita ng abogado ay umalingaw-ngaw kay Miguel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinahintulutan niya ang kanyang sarili na makita ang sitwasyon hindi mula sa kanyang pananaw, kundi mula sa pananaw ng kanyang pamilya.
Paano mararamdaman ni Andres na nakikita ang kanyang ama na biglang lumitaw at nagdulot ng isang eksena? Paano mararamdaman ni Gabriela na nakikita ang amang bahagya niyang naalala na nakikipag-away sa lalaking malamang na naging isang father figure para sa kanya sa nakalipas na mga taon? At si Ana. Isinara ni Miguel ang kanyang mga mata, inalala ang tingin ng pagkadismaya at pagkasuklam sa kanyang mukha. Nagpatuloy siya, muling itinayo ang kanyang buhay. Anong karapatan mayroon siya na pumasok ng ganoon? Ano ang iminumungkahi mong gawin ko? Tanong ni Miguel na nakakaramdam sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ganap na nawala. Tumingin diretsyo ang abogado sa kanyang mga mata. Magsimula muli, Reyes. Hindi bilang ang matagumpay na negosyante, hindi bilang ang nasaktang dating asawa, kundi bilang isang amang gustong itama ang kanyang mga pagkakamali. Ito ay magiging isang mahabang at mahirap na daan, pero kung tunay mong mahal ang iyong pamilya, sulit itong subukan. Tumango si Miguel ng dahan-dahan, ang mga salita ay lumalalim sa kanyang kamalayan. Alam niya na tama ang abogado. Hindi niya mababago ang nakalipas, pero marahil, kung mayroon lang pagkakataon, maaari siyang bumuo ng isang kakaibang hinaharap. Habang tumayo ang abogado para umalis, pinigilan siya ni Miguel sa isang huling tanong. Sa tingin mo ba ay huli na ba? Sa tingin mo ba ay mapapatawad pa nila ako kailanman? Tiningnan siya ng abogado na may halong pangunawa at hamon. Iyon, Reyes, ay nakadepende ng lubusan sa iyo, at kung gaano ka kahanda na gawin ang mahirap na trabahong kailangan upang makamit ang patawad na iyon. Sa mga salitang iyon, umalis ang abogado, iniiwanan si Miguel na nag-iisa sa kanyang mga iniisip at ang bigat ng mga taon ng maling mga desisyon. Habang naghihintay na palayain, gumawa si Miguel ng isang desisyon. Hindi ito magiging madali, at tiyak na hindi ito magiging mabilis, pero gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang muling kumonekta sa kanyang pamilya. Hindi na para sa kanyang ego, hindi para sa kanyang pagkakasala, kundi para sa tunay na pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanila, isang pagmamahal na kanyang ibinaon sa ilalim ng mga taon ng ambisyon at pagmamataas. Ang daan ay magiging mahaba at puno ng mga hadlang, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Miguel Reyes ay nakaramdam ng isang tunay na layunin sa kanyang buhay. At habang ang araw ay nagsisimulang sumilip sa mga bintana ng paliparan, na nagmamarka ng simula ng isang bagong araw, ipinangako ni Miguel sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, hindi siya mabibigo sa kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, lalaban siya para sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang sinag ng umaga ay tumatagos sa mga kortina ng silid ng hotel kung saan pansamantalang nagtitigil si Miguel Reyes. Isang linggo na ang nakalipas mula sa insidente sa paliparan, at bawat araw mula noon ay naging isang roller coaster ng emosyon. Bumangon si Miguel mula sa kama, nararamdaman ang bigat ng kanyang mga nakaraang desisyon at mga kasalukuyang desisyon sa kanyang mga balikat. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa lungsod na dating tinawag niyang tahanan. Paano nagbago ang mga bagay sa kanyang pagkawala? Paano nagbago ang kanyang mga anak, ang kanyang dating asawa? Ang tunog ng kanyang telepono ay naglabas sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Ito ay ang kanyang assistant sa Cebu. Reyes, ang board of directors ay nagtatanong tungkol sa iyo. Kailangan nila ng sagot tungkol sa bagong proyekto sa Asia. Bumuntong hininga si Miguel. Sabihin mo sa kanila na kailangan ko pa ng mas maraming oras. Mayroon akong personal na mga bagay na kailangan asikasuhin dito. Mayroong hindi komportableng katahimikan sa kabilang linya. Ginoo, nang may respeto, naghihintay na sila ng desisyon na ito sa loob ng mga linggo. Kung hindi tayo sasagot agad, maaari nating mawala ang oportunidad. Noong nakaraan, ang mga salitang ito ay magpapadala kay Miguel na bumabalik sa opisina, handang malubog sa trabaho at kalimutan ang lahat ng iba pa. Pero ngayon, may bagay na nagbago. Ang oportunidad ay maaaring maghintay, sabi niya ng matatag. Ang aking pamilya ay hindi. Binaba niya ang telepono, nagulat sa kanyang sariling mga salita. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang trabaho ay hindi ang kanyang unang prioridad. Habang naghahanda siyang harapin ang araw, pinagnilayan ni Miguel ang mga pangyayari noong nakaraang linggo. Pagkatapos na palayain mula sa paliparan, sinubukan niyang kontakin si Ana, pero tumanggi siyang makipag-usap sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nakatanggap siya ng isang malinaw na mensahe, lumayo sa kanya at sa mga bata. Ang pagtanggi ay masakit, pero alam ni Miguel na deserve niya ito.
Hindi niya maaasahan na 6 na taon ng pagkawala ay mabubura sa isang simpleng paghingi ng tawad. Determinado na simulan ang kanyang landas patungo sa pagtubos, si Miguel ay lumabas ng hotel at pumunta sa isang malapit na parke. Alam niya na si Andres ay naglalaro ng soccer doon tuwing Sabado ng umaga. Hindi niya plano na lumapit, gusto lang niyang makita siya mula sa malayo, makita kung ano ang naging anak niya. Nang dumating siya sa parke, nakita niya kaagad siya. Si Andres, ngayon ay 12 taong gulang, ay tumatakbo sa field na may isang kasanayan at determinasyon na nagpabilis ng tibok ng puso ni Miguel sa pagmamalaki. Pero napansin din niya ang isang bagay pa, ang katigasan sa mga mata ng kanyang anak, isang katapatan na hindi angkop sa isang bata sa kanyang edad. Mula sa mga upuan, pinanood ni Miguel ang laro, nararamdaman ang bigat ng mga nawalang sandali. Mga gol na na-score, mga pagbagsak, mga tagumpay at pagkatalo na hindi niya nasaksihan. Ilang beses hinanap ni Andres ang kanyang ama sa mga upuan pagkatapos ng isang gol, para lang maalala na wala na siya roon. Sa katapusan ng laro, nakita ni Miguel si Carlo na lumalapit kay Andres, binibigyan siya ng pat sa likod at inaalok siya ng isang bote ng tubig. Ang pagkakakilala at pagmamahal sa pagitan nila ay halata, at si Miguel ay nakaramdam ng isang tila selos at pagkakasala. Siya ay sobrang nalulung sa eksena na hindi niya napansin ang taong lumalapit mula sa likod. Ano ang ginagawa mo dito, Miguel? Biglang bumaling siya para makaharap si Ana. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pagmamahal, ay ngayon tumitingin sa kanya na may halong galit at pagod. Ako. Gusto ko lang siyang makita, sagot ni Miguel, na biglang nakakaramdam na parang isang mananakop. Hindi ako lalapit, pangako ko. Tiniklop ni Ana ang kanyang mga braso, ang kanyang postura ay depensibo. At sa tingin mo ba ay ginagawa nitong mas mabuti? Ang pagmamanman sa iyong sariling anak mula sa mga anino. Ang mga salita ay matinding tumama kay Miguel. Sa pananaw na yon, ang kanyang mga aksyon ay tila mas nakakaawa. Pasensya na, Ana. Hindi ako nag-isip. Gusto ko lang Iniisip mo lang ang iyong sarili, tulad ng dati, sinagot ni Ana. May ideya ka ba kung ano ang ginawa mo kay Andres sa iyong maliit na palabas sa paliparan? Nagkakaproblema siya sa paaralan mula noon. Tumawag ang kanyang guro na nagsasabing naging agresibo siya sa ibang mga bata. Nakaramdam si Miguel na parang sinuntok siya sa tiyan. Hindi lang siya hindi nakatulong, kundi naging dahilan pa siya para lumala ang mga bagay para sa kanyang anak. Ana, pakiusap, nagmakaawa si Miguel. Hayaan mo akong makausap siya. Hayaan mo akong ipaliwanag di. Ipaliwanag ang ano, Miguel? Ang boses ni Ana ay matalim. Na mas pinili ng kanyang ama ang pera at tagumpay kaysa sa kanyang pamilya. Na pagkatapos ng 6 na taon ng pagkawala, ang unang bagay na ginagawa mo ay magdulot ng eksena at makipaglaban sa lalaking naging mas ama sa kanya kaysa sayo. Bawat salita ay parang isang punyal, pero alam ni Miguel na deserve niya ang lahat ng mga ito. Alam kong gumawa ako ng mga pagkakamali, mga kakilakilabot na pagkakamali, sabi niya, ang kanyang boses ay nagagaralgal sa emosyon. Pero nandito ako ngayon. Gusto kong ayusin ang mga bagay. Pakiusap, Ana, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Tumingin si Ana sa kanya ng matagal, na parang sinusukat ang katapatan ng kanyang mga salita. Sa wakas, bumuntong hininga siya. Hindi ganoon kasimple, Miguel. Hindi ka maaaring mawala ng mga taon at asahan na tatanggapin ka namin ng bukas palad. Si Andres ay nasasaktan, nalilito. At si Gabriela halos hindi ka na niya naalala. Ang mga salita ay masakit, pero alam ni Miguel na totoo ang mga ito. Alam ko, sabi niya ng mahina. Hindi ko inaasahan na ang mga bagay ay babalik sa dati. Gusto ko lang ng pagkakataon na maging bahagi ng kanilang buhay, sa anumang paraan. Tila na isaalang-alang ni Ana ang kanyang mga salita. Tingnan mo, Miguel, hindi ko maaaring gawin ang desisyong ito para sa kanila. Kung gusto ni Andres at Gabriela na makita ka, hindi ako kokontra. Pero ito ay magiging sa ilalim ng aking mga kondisyon, at kung ipapangako mo lang na hindi ka mawawala muli. Hindi ko maaaring pahintulutan na saktan mo sila muli. Tumango si Miguel, nakakaramdam ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Ipinapangako ko, Ana. Gagawin ko ang anumang kinakailangan. Mabuti, sabi ni Ana, ang kanyang boses ay maingat pa rin. Kakausapin ko ang mga bata. Kung pumayag sila, maaari tayong mag-ayos ng isang supervised na pagbisita sa susunod na linggo.
Bago pa makasagot si Miguel, nakita nila sina Andres at Carlo na lumalapit. Ang mukha ni Andres ay nagdilim nang makita ang kanyang ama. "Mama, ano ang ginagawa niya dito?" tanong ni Andres, ang kanyang boses ay isang halo ng pagkalito at galit. Nilagay ni Ana ang isang nakakaaliw na kamay sa balikat ng kanyang anak. "Gusto ng iyong ama na makita kang maglaro, anak. Nag-uusap kami tungkol sa posibilidad na makita mo siya sa susunod na linggo, kung gusto mo." Tiningnan ni Andres si Miguel na may matinding tumingin na nagpaliit ng puso ng lalaki. "Bakit ko gugustuhing makita siya? Iniwan niya tayo, naaalala mo ba?" Si Carlo, nakakaramdam ng tensyon, ay pumagit na. "Andres, alam kong galit ka, pero marahil dapat mong pakinggan ang sasabihin ng iyong ama." Tiningnan ni Miguel si Carlo na may pagkagulat at pasasalamat. Sa kabila ng kanilang away sa paliparan, sinusubukan ng lalaki na tumulong. Si Andres, gayunpaman, ay hindi kumbinsido. "Hindi ako interesado sa anumang sasabihin niya. Hindi ko siya kailangan. Mayroon ako sa iyo, Carlo." Sa mga salitang iyon, lumayo si Andres, iniiwanan ang mga matatanda sa isang hindi komportableng katahimikan. Naramdaman ni Miguel na parang nasira ang kanyang puso. Ang pagtanggi ng kanyang anak ay masakit, pero naiintindihan niya. "Pasensya na," bulong niya, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Tumingin si Ana sa kanya na may halong awa at pagsuko. "Bigyan mo siya ng oras, Miguel. Hindi mo maaasahan na ang mga taon ng pagkawala ay mabubura sa isang iglap." Tumango si Carlo, nagdagdag, "Si Andres ay isang mabuting bata. Siya ay nasasaktan, pero mayroon din siyang malaking puso. Huwag kang susuko sa kanya." Tumingin si Miguel kay Carlo, nakakaramdam ng halong pasasalamat at kahihiyan para sa kanyang nakaraang pag-ugali. "Salamat," sabi niya ng tapat. "At pasensya na para sa paliparan. Hindi ako dapat nag-react ng ganoon." Tumango si Carlo, tinatanggap ang paghingi ng tawad. Lahat tayo ay gumagawa ng mga pagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano natin ayusin ang mga ito. Habang pinapanood nila si Andres na lumalayo, na-realize ni Miguel na ang daan patungo sa pagkakasundo ay magiging mas mahirap kaysa sa kanyang inisip. Pero determinado siyang hindi sumuko. "Ana," sabi niya, bumabaling sa kanyang dating asawa. "Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman, pero maaari mo bang isaalang-alang na hayaan akong makita si Gabriela? Naiintindihan ko kung ayaw akong makita ni Andres, pero marahil." Pinigilan siya ni Ana sa pamamagitan ng isang dalaw. "Kakausapin ko silang dalawa, Miguel. Pero hindi ako maaaring mangako ng anuman. At kung pumayag silang makita ka, ito ay magiging sa ilalim ng aking mga kondisyon. Naiintindihan?" Tumango si Miguel, nagpapasalamat kahit sa maliit na pagkakataong ito. "Siyempre. Anuman ang kinakailangan." Habang papalayo sina Ana at Carlo para habulin si Andres, si Miguel ay naiwan nag-iisa sa parke, pinapanood ang papalayong pamilya na dating sa kanya. Ang gawain na nasa harap niya ay tila napakalaki, pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na siya ay nasa tamang landas. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. "Hello. Ako si Miguel Reyes. Kailangan kong kanselahin ang aking mga appointment para sa susunod na mga linggo. Mayroon akong mga agarang personal na bagay na dapat asikasuhin dito." Habang binababa niya ang telepono, si Miguel ay huling tumingin sa direksyon kung saan nawala si Andres. Sa pagkakataong ito, bulong niya sa kanyang sarili, "Hindi ko kayo bibigin." Samantala, sa bahay ni Ana, si Gabriela ay nakaupo sa kanyang silid, nagdodrawing. Sa edad na 1-0, siya ay isang malikhain at sensitibong bata na may nakakagulat na kakayahan para sa pagkuha ng emosyon ng mga nakapaligid sa kanya. Pumasok si Ana sa silid, pinapanood ang kanyang anak na may halong pagmamahal at pag-aalala. "Ano ang idinidrawing mo, mahal?" Tumingin si Gabriela, ang kanyang malalaking kayumangging mata ay puno ng karunungan na higit sa kanyang mga taon. "Ang ating pamilya," sagot niya, ipinakikita ang drawing sa kanyang ina. Kinuha ni Ana ang papel, nakakaramdam ng isang bara sa kanyang lalamunan. Sa drawing, may 5 figure, si Ana, si Andres, si Gabriela, si Carlo at si Miguel, ang huli ay i-drawing na medyo malayo sa iba. "Napakaganda, anak," sabi ni Ana, naupo sa tabi ng kanyang anak. "Pero, bakit mo i-drawing ang iyong papa na napakalayo?" Nag-shrug si Gabriela. "Dahil ganyan naman talaga, di ba? Siya ay malayo." Niyakap ni Ana ang kanyang anak, nararamdaman ang bigat ng sitwasyon.
Gabriela, may bagay akong kailangang itanong sa'yo. Ang iyong papa gusto niyang makita ka. Ano ang palagay mo tungkol doon? Ang bata ay nanatiling tahimik sa isang sandali, ang kanyang maliliit na kamay ay kinakabahan na naglalaro ng isang lapis. Bakit gusto niya kaming makita ngayon? Hindi ba niya kami gusto dati? Ang puso ni Ana ay nabasag sa pakikinig sa tanong. Oh, mahal, hindi ito ganoon kasimple. Ang iyong papa gumawa ng mga pagkakamali. Malalaking pagkakamali. Pero hindi iyon nangangahulugan na hindi niya kayo mahal. Tumingin si Gabriela sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pag-asa. Sa tingin mo ba ay mananatili siya sa pagkakataong ito? Bumuntong hininga si Ana, hindi alam kung paano sasagutin. Hindi ko alam, anak. Pero kung gusto mong makita siya, maaari nating ayusin ang isang pagbisita. Si Carlo at ako ay nandoon sa buong oras. Tumango si Gabriela ng dahan-dahan. Sa tingin ko ay gusto kong makita siya. Pero natatakot ako, mama. Mahigpit na niyakap ni Ana ang kanyang anak. Alam ko, mahal. At okay lang na matakot. Kasama mo ako sa bawat hakbang ng daan, ipinapangako ko. Habang nag-akap ang mag-ina, hindi maiwasan ni Ana na isipin ang mga hamon na naghihintay sa kanila. Ang reaksyon ni Andres sa parke, ang malinaw na kagustuhan ni Gabriela na makita ang kanyang ama, ang patuloy at nakakaaliw na presensya ni Carlo, lahat ay nagkakahalong isang buhawi ng emosyon at komplikasyon. Alam niya na ang mga darating na araw ay magiging mahirap. Ang muling paglitaw ni Miguel ay naggalaw ng mga tubig na nanatiling kalmado sa loob ng maraming taon. Pero habang hawak niya ang kanyang anak, ipinangako ni Ana sa kanyang sarili na, anuman ang mangyari, poprotektahan niya ang kanyang mga anak at gagawin ang anumang pinakamabuti para sa kanila. Ang tunog ng pangunahing pinto na bumubukas ay nagpahiwatig na sina Andres at Carlo ay dumating. Hinalikan ni Ana ang noo ni Gabriela at tumayo. Halika, mahal. Oras na para sa hapunan. At pagkatapos, sa tingin ko ay kailangan nating lahat ng isang mahabang pag-uusap bilang pamilya. Hinawakan ni Gabriela ang kamay ng kanyang ina at magkasama silang lumabas ng silid, handang harapin ang mga hamon na naghihintay sa kanila bilang ang nagkakaisang pamilya na sila. Ang tensyon ay nararamdaman sa sala ni Ana. Si Miguel, nakaupo ng hindi komportable sa gilid ng sofa, kinakabahang nakatingin sa saradong pinto kung saan si Ana ay nawala ilang sandali na ang nakalipas para kunin ang mga bata. Si Carlo, nakatayo sa tabi ng bintana, ay nagpapanatili ng isang tahimik na pagbabantay, ang kanyang presensya ay isang halo ng suporta at babala. Ang katahimikan ay nasira ng tunog ng mga paang lumalapit. Tumuwid si Miguel, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib. Ang pinto ay bumukas, at si Ana ay pumasok, sinusundan ng malapit ni Gabriela. Si Andres, gayunpaman, ay wala kahit saan. Nasaan si Andres? Tanong ni Miguel, hindi maitatago ang kanyang pagkadismaya. Si Ana ay nakipagpalitan ang tingin kay Carlo bago sumagot. Si Andres kailangan ng mas maraming oras. Hindi pa siya handang harapin ito. Tumango si Miguel, sinusubukang itago ang sakit na nararamdaman niya. Tumingin siya kay Gabriela, na nakatingin sa kanya na may halong kuryosidad at pag-aalinlangan. Kumusta ka, Gabriela? Sabi niya ng malumanay na may isang nanginginig na ngiti. Lumaki ka ng sobra. Lumapit ng dahan-dahan si Gabriela, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mga mata ng kanyang ama. Hello, sagot niya sa mababang boses. Nagkaroon ng isang sandali ng hindi komportableng katahimikan bago nagsalita ulit si Miguel. May dala ako para sa iyo, sabi niya, abutin ang isang bag na kanyang dinala. Kinuha niya ang isang magandang libro ng sining na may mga pahinang puno ng makukulay na ilustrasyon. Naaalala kong lagi kang gustong mag-drawing. Ang mga mata ni Gabriela ay nagliwanag nang makita ang libro. Tumingin siya sa kanyang ina na parang humihingi ng permiso at nang tumango si Ana, maingat na kinuha ang regalo. Salamat, sabi niya, isang maliit na ngiti ang nabubuo sa kanyang mga labi. Napasigla ng maliit na tagumpay na ito, nagpatuloy si Miguel. Gusto kong makita ang ilan sa iyong mga drawing kung gusto mong ipakita sa akin. Tila nag-alinlangan si Gabriela sa isang sandali pero pagkatapos ay tumango. Mayroon ako ng ilan sa aking silid. Maaari ba akong pumunta para kunin ang mga ito, Mama? Tumango si Ana, at si Gabriela ay mabilis na lumabas ng silid. Nang sila ay nag-iisa na, si Miguel ay bumaling kina Ana at Carlo.
Salamat sa pagpapahintulot nito, sabi niya ng tapat. Tumingin sa kanya si Ana na may halong pag-iingat at pagsuko. Ito ay para sa ikabubuti ng mga bata, Miguel. Pero tandaan, hindi ito nagbubura ng nakaraang 6 na taon. Tumango si Miguel ng mataimtim. Alam ko. At handa akong gawin ang anumang kinakailangan upang makuha muli ang kanilang tiwala. Si Carlo, na hanggang ngayon ay nanatiling tahimik, ay nagsalita. Miguel, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ang mga batang ito sila ang aking pamilya rin. Nandoon ako para sa kanila sa loob ng mga taon. Hindi ako mawawala dahil lang nagpasya kang bumalik. Ang mga salita ni Carlo, kahit na sinabi ng walang masamang hangarin, ay tumama kay Miguel tulad ng isang suntok sa tiyan. Ito ay isang masakit na paalala ng lahat ng kanyang napalampas. Naiintindihan ko, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay matigas. At salamat. Sa pagiging nandoon kapag wala ako. Ang sandali ay naantala ng pagbalik ni Gabriela, na may dalang isang folder na puno ng mga drawing. Umupo siya sa tabi ni Miguel at nagsimulang ipakita sa kanya ang kanyang mga likha, ipinapaliwanag ang bawat isa na may kasiglahan na karaniwan sa isang batang kanyang edad. Maingat na nakikinig si Miguel, na mangha sa talento ng kanyang anak at masyadong masakit na may kamalayan sa kung gaano karaming napalampas siya. Bawat drawing ay isang bintana sa isang sandali ng buhay ni Gabriela na hindi niya nasaksihan, ang kanyang unang araw ng paaralan, mga bakasyon ng pamilya, mga kaarawan. Sa gitna ng paliwanag ni Gabriela tungkol sa isang partikular na makulay na drawing, ang pinto ng sala ay biglang bumukas. Si Andres ay pumasok, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na halos kontrolado. Ano ang nangyayari dito? Hiningi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Lahat sila ay nagulat sa biglang pagkaantala. Si Ana ang unang nakarecover. Andres, mahal, akala ko nagpasya kang hindi sumali sa amin. Nagbago ang isip ko, sagot ni Andres, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Miguel. Gusto kong makita ng sarili ko kung totoo na bumalik siya. Dahan-dahang tumayo si Miguel, hindi sigurado kung paano magpatuloy. Andres, ako yun. Hindi, inantala siya ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ayokong marinig ang iyong mga palusot. Iniisip mo bang maaari kang basta lumitaw pagkatapos ng lahat ng mga taong ito at kumilos na parang walang nangyari? Iniisip mo bang mag-aayos ang lahat ang isang estupidong regalo? Si Gabriela, natatakot sa pagsabog ng kanyang kapatid, ay lumapit kay Carlo, nanyakap siya ng mapagprotekta. Gumawa si Miguel ng isang hakbang patungo sa kanyang anak, ang kanyang mga kamay ay nakaunat sa isang gesture ng pakiusap. Andres, alam kong galit ka, at mayroon kang buong karapatan na maging galit. Gumawa ako ng mga kakilakilabot na pagkakamali. Mga pagkakamali, bulalas ni Andres, ang kanyang boses ay nabasag. Tinatawag mong pagkakamali ang pag-abandona sa iyong pamilya. Alam mo ba kung ilang gabi akong umiyak na nagtataka kung bakit ayaw sa akin ng aking papa? Mayroon ka bang ideya kung ano ang pakiramdam na makita ang lahat ng aking mga kaibigan kasama ang kanilang mga ama sa mga laro ng soccer, habang ang akin ay hindi man lang nagtiyaga na tumawag? Bawat salita ay parang isang patalim para kay Miguel. Alam niyang nasaktan niya ang kanyang anak, pero ang direktang harapin ang mga konsekwensya ng kanyang mga aksyon ay nakakabagabag. Pasensya na, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sobrang ikinalulungkot ko, Andres. Kung maaari lang akong bumalik ni. Pero hindi ka maaaring bumalik, sigaw ni Andres. Hindi mo maaaring ayusin ito. Hindi mo maaaring ayusin ang lahat. Kinamumuhian kita. Sana hindi ka na bumalik kailanman, ay sinusundan ng malakas na pagkabog ng isang pinto. Ang katahimikang sumunod ay nakakabasag ng tenga. Si Gabriela ay tahimik na umiiyak sa mga bisig ni Carlo, habang si Ana ay nakatingin kay Miguel na may halong awa at pagsuko. Bumagsak si Miguel sa sofa na daig. Pasensya na, bumubulong siya, higit para sa kanyang sarili kaysa sa iba. Sinira ko ang lahat, hindi ba? Lumapit si Ana sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay medyo lumambot. Miguel, kailangan mong maintindihan. Hindi ito magiging madali. Si Andres ay nagdadala ng maraming sakit at hinanakit sa loob ng maraming taon. Hindi mo maaaring asahan na mawawala ito sa isang iglap. Si Carlo, na hawak pa rin si Gabriela, ay nagdagdag, bigyan mo siya ng oras. At higit sa lahat, maging consistent. Kung talagang gusto mong maging bahagi ng kanilang buhay,
Kailangan mong ipakita sa kanila na sa pagkakataong ito ay mananatili ka, mangyari ang anumang mangyari. Tumango si Miguel, nagpupunas ng luha na tumakas ng hindi niya nalalaman. Tumingin siya kay Gabriela, na pinapanood siya na may halong takot at kalungkutan. Pasensya na, prinsesa. Hindi ko ginustong makita mo ito. Malumanay na lumaya si Gabriela mula kay Carlo at lumapit sa kanyang ama. Sa pagkagulat ng lahat, niyakap niya siya. Ayos lang, Papa, sabi niya ng malumanay. Si Andres ay galit ngayon, pero alam kong sa ilalim, miss kanya din tulad ko. Ang mga salita ni Gabriela ay parang balsamong nakapagpaginhawa sa nasaktan na puso ni Miguel. Mahigpit niya siyang niyakap, ipinangako sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, hindi niya sila bibigin. Si Ana, nakikita ang eksena, ay nakaramdam ng halong mga emosyon. Sa isang banda, natatakot siyang muli silang masasaktan ni Miguel. Sa kabilang banda, may isang maliit na bahagi niya na gustong maniwala na sa pagkakataong ito ay magiging iba. Sa tingin ko sapat na muna para sa ngayon, sabi niya ng malumanay. Miguel, siguro dapat ka nang umalis. Kailangan natin ng oras para maproseso ang lahat ng ito. Tumango si Miguel, malumanay na binitawan si Gabriela. Siyempre. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Ipinapangako ko na gagawin ko ang mga bagay ng tama sa pagkakataong ito. Habang naghahanda siyang umalis, tumingin si Miguel sa hagdanan, umaasa laban sa lahat ng pag-asa na bababa si Andres. Pero ang bahay ay nanatiling tahimik. Sinamahan siya ni Carlo sa pinto. Bago umalis si Miguel, pinigilan siya ni Carlo ng isang kamay sa kanyang balikat. Tingnan mo, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero para sa ikabubuti ng mga bata, taos puso kong inaasahan na sa pagkakataong ito ay tutuparin mo ang iyong pangako. Tumingin si Miguel kay Carlo, nakikita sa kanya hindi ang isang karibal, kundi ang isang lalaking tunay na nag-aalala para sa kanyang mga anak. Gagawin ko, nangako siya. Kahit gaano katagal ito abutin, hindi ako susuko sa kanila. Sa mga salitang iyon, si Miguel ay lumabas ng bahay, iniiwanan ang isang pamilyang nagulantang at nalilito. Noong gabing iyon, habang si Miguel ay nakahiga ng gising sa kanyang silid sa hotel, hindi niya mapigilan na isipin ang mga pangyayari ng araw. Ang pagtanggi ni Andres ay malalim na sumasakit, pero ang yakap ni Gabriela ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Tumulog ang kanyang telepono, inilalabas siya mula sa kanyang mga iniisip. Ito ay ang kanyang assistant sa Cebu. Reyes, pasensya na sa abala, pero ang board of directors ay naniniwalang kailangan ng sagot tungkol sa proyekto sa Asia. Sinasabi nila na kung hindi tayo gagawa ng desisyon kaagad, mawawalan tayo ng pagkakataon. Isinara ni Miguel ang kanyang mga mata, nararamdaman ang bigat ng kanyang mga corporate na responsibilidad. Sa isang sandali, ang tukso na malubog sa trabaho, na makataka sa emosyonal na sakit, ay malakas. Pero pagkatapos ay naalala niya ang pangakong ginawa niya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Sabihin mo sa kanila na kakailanganin ko pa ng mas maraming oras, tugon niya ng matatag. At mag-ischedule ng isang video conference para bukas. Mayroon akong ilang mahahalagang anunsyo na gagawin. Pero Ginoo, ang proyekto. Ang proyekto ay maaaring maghintay, sinagot ni Miguel. May mas mahahalagang bagay na nakasalalay dito. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumayo si Miguel at lumapit sa bintana. Tumingin sa lungsod na nagniningning, gumawa siya ng isang desisyon. Gagawa siya ng mga radikal na pagbabago sa kanyang buhay, mga pagbabago na magpapahintulot sa kanya na makapagsama sa kanyang mga anak nang hindi ganap na napapabayaan ang kanyang mga responsibilidad sa negosyo. Hindi ito magiging madali. Alam niya na haharapin niya ang pagtutol pareho sa trabaho at sa kanyang pagtatangka na muling kumonekta sa kanyang pamilya. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Miguel Reyes ay nakakaramdam na siya ay gumagawa ng tamang desisyon. Samantala, sa bahay ni Ana, isa pang mahalagang pag-uusap ang nagaganap. Sina Ana at Carlo ay nakaupo sa kusina, nagsasalita ng mahina para hindi magising ang mga bata. Sa tingin mo ba tama ang ginawa natin sa pagpapahintulot kay Miguel na makita sila? Tanong ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bumuntong hininga si Carlo, kinukuha ang kamay ni Ana sa pagitan ng kanya. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero sa tingin ko kailangan ito ng mga bata. Kailangan nilang harapin ang kanilang ama, sa mabuti man o masama. Tumango si Ana ng dahan-dahan. Nag-aalala ako para kay Andres. Hindi ko pa siya nakitang galit ng ganyan.
Ito ay maintindihan, sagot ni Carlo. Pinipigilan niya ang mga emosyong iyon sa loob ng maraming taon. Marahil ito ang simula ng isang proseso ng pagpapagaling para sa kanya. Paano kung umalis ulit si Miguel? Tanong ni Ana, ipinapahayag ang kanyang pinakamalaking takot. Hindi ko kayang isipin na saktan niya sila muli. Tumingin si Carlo sa kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay seryoso pero puno ng pagmamahal. Kung mangyari iyon, nandito tayo para sa kanila. Tulad ng lagi nating ginagawa. Ano man ang mangyari, Ana, tayo ay isang pamilya. Walang magbabago nito. Yumuko si Ana patungo kay Carlo, nakakakita ng kaaliwan sa kanyang yakap. Habang nanatili silang ganoon, sa katahimikan, pareho silang nagtataka kung ano ang nakalaan para sa kanila sa hinaharap at kung paano maaapektuhan ng muling paglitaw ni Miguel ang pamilyang dinamika na kanilang itinayo ng may lubos na pagsisikap. Sa kanyang silid, si Andres ay nakahiga ng gising, nakatitig sa kisam. Ang mga emosyon ng araw ay nag-iwan sa kanya ng pagkapagod, pero ang kanyang isipan ay patuloy na umiikot. Isang bahagi ng kanya ay nagsisisi na sumabog siya ng ganoon sa harap ng kanyang ama, pero isa pang bahagi ay nakakaramdam na bawat salitang kanyang sinabi ay totoo. Sa tabi ng kanyang kama, sa isang drawer na bihirang niya buksan, may isang lumang at gusot na litrato. Ito ay kuha sa kanya at sa kanyang ama, kinuha sa kanyang ika-6 na kaarawan, ang huli na kanilang ginugol ng magkasama. Sa litrato, pareho silang nakangiti, walang kamalay-malay sa hinaharap na naghihintay sa kanila. Sa isang buntong hininga, tumalikod si Andres, sinusubukang makatulog. Habang lumulubog siya sa isang hindi mapanatag na pagtulog, isang tanong ang patuloy na nasa kanyang isipan, maaari ba niyang patawarin ang kanyang ama kailanman? Bahagya pa lamang sumisilip ang araw sa horizon nang maupo si Miguel Reyes sa harap ng kanyang laptop sa silid ng hotel. Huminga siya ng malalim, naghahanda para sa video conference na magbabago sa takbo ng kanyang buhay profesional at, inaasahan niya, personal. Ang mga mukha ng mga miyembro ng Board of Directors ay lumitaw sa screen, ang kanilang mga ekspresyon ay isang halo ng kuryosidad at pag-aalala. Hindi pa kailanman nagtanggi si Miguel ng mahahalagang desisyon dati, at ang kanyang kamakailang pag-ugali ay nagpalito sa kanila. Magandang umaga sa lahat, nagsimula si Miguel, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng mga nerbiyos na kanyang nararamdaman. Pinasasalamatan ko ang inyong pasensya sa mga araw na ito. Alam kong naghihintay kayo ng desisyon tungkol sa proyekto sa Asia, pero bago tayo makarating doon, mayroon akong mahalagang anunsyo na gagawin. Tumigil siya, pinapanood ang reaksyon ng mga naroroon. Ang ilan ay tila na intriga, ang iba ay naiinip. Nagpasya akong umalis bilang aktibong CEO ng kumpanya, inanunsyo ni Miguel, na nagdulot ng alon ng mga bulong at ekspresyon ng gulat. Papanatilihin ko ang aking posisyon sa board, pero panahon na para ako ay umalis sa mga pang-araw-araw na operasyon. Ang mga tanong ay hindi naantala. Bakit ngayon, Miguel? Ano ang mangyayari sa mga kasalukuyang proyekto? Sino ang kukuha ng iyong lugar? Itinaas ni Miguel ang isang kamay, humihingi ng katahimikan. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala. Ginugol ko ang nakaraang mga araw sa paghahanda ng isang detalyadong transition plan. Si Ernesto Lim, ang ating kasalukuyang CEO, ay magsisilbing pansamantalang CEO habang naghahanap tayo ng permanenteng kapalit. Habang patuloy na ipinaliliwanag ni Miguel ang mga detalye ng kanyang desisyon at kung paano ito makakaapekto sa kumpanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang halo ng ginhawa at pagkabalisa. Sa isang banda, iniiwanan niya ang trabahong kanyang itinalaga ng kanyang buhay sa nakaraang mga taon. Sa kabilang banda, ginagawa niya ang unang tunay na hakbang patungo sa pagkakasundo sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng halos 2 oras ng diskusyon, mga tanong, at pagpaplano, ang video conference ay natapos. Isinara ni Miguel ang kanyang laptop at sumandal sa upuan, pagod pero determinado. Ang kanyang telepono ay tumunog halos kaagad. Ito ay si Ernesto Lim. Miguel, sigurado ka ba sa bagay na ito? Tanong ni Ernesto, ang kanyang boses ay isang halo ng pag-aalala at pinagsasamang excitement. Mas sigurado kaysa kailanman, Ernesto, sagot ni Miguel. Nagtitiwala ako sa iyo na pangunahan ang kumpanya. At huwag mag-alala, hindi ako ganap na mawawala. Maaari akong kontakin para sa mga konsultasyon at mahahalagang desisyon. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Salamat sa tiwala, Miguel. Pero sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo ngayon? Tumingin si Miguel sa bintana, patungo sa lungsod na dating tinawag niyang tahanan.
Susubukan kong mabawi ang talagang mahalaga, Ernesto. Ang aking pamilya. Samantala, sa bahay ni Ana, ang almusal ay nagaganap sa isang tensyonadong katahimikan. Si Andres ay nagsusutsot ng kanyang pagkain nang walang masyadong sigla, habang si Gabriela ay nakatingin mula sa kanyang ina patungo kay Carlo, na para bang naghihintay na magsalita ang isa sa kanila para basagin ang tensyon. Sa wakas, nagsalita si Ana. Mga bata, alam kong mahirap ang kahapon. Gusto ba ninyong pag-usapan ito? Binitawan ni Andres ang kanyang tinidor ng may metalikong tunog. Ano ang dapat pag-usapan? Bumalik siya at ano pa? Hindi ito nagbabago ng anuman. Andres, malumanay na sumabat si Carlo, naiintindihan ko na galit ka. Pero marahil dapat mong bigyan ang iyong ama ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang sarili. Pati ba ikaw nasa panig niya ngayon? Hinabol ni Andres, tumitindig mula sa mesa. Napakaganda, lahat gusto bumalik sa ating buhay ang dakilang Miguel Reyes. Pero hindi ako. Bago pa siya mapigilan ng sinuman, si Andres ay tumakbo palabas ng kusina. Ang tunog ng pinto ng kanyang silid na malakas na isinara ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Gabriela, na may luha sa kanyang mga mata, ay tumingin sa kanyang ina. Bakit sobrang galit si Andres, Mama? Hindi ba dapat maging masaya tayo na bumalik si Papa? Niyakap ni Ana ang kanyang anak, naghahanap ng tamang mga salita. Mahal, ito ay komplikado. Ang iyong kapatid ay may maraming nakatagong damdamin at kailangan niya ng oras para iproseso ang mga ito. Hindi ganoon kadali ang magpatawad kapag nasasaktan ka ng isang tao. Lumapit si Carlo, naglalagay ng nakakaaliw na kamay sa balikat ni Gabriela. Minsan, ang mga taong pinakamamahal natin ay sila ring maaaring maging dahilan ng pinakamatinding sakit. Pero hindi iyon nangangahulugan na hindi natin maaayos ang mga bagay sa tamang oras at tamang pagsisikap. Tumango si Gabriela ng dahan-dahan, kahit na malinaw na sinusubukan pa rin niyang maintindihan ang sitwasyon. Maaari ba akong makipag-usap kay Andres? Sina Ana at Carlo ay nakipagpalitan ng tingin. Siyempre, mahal, sabi ni Ana. Kailangan mo lang maging matyaga sa kanya, okay? Habang umaakyat si Gabriela sa hagdanan, si Ana ay bumaling kay Carlo. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang mukha. Sa tingin mo ba tama ang ginawa natin sa pagpapahintulot kay Miguel na bumalik sa kanilang buhay ng ganito? Niyakap siya ni Carlo, malumanay na hinalikan ang kanyang noo. Walang manual para sa mga ganitong sitwasyon, Ana. Ginagawa natin ang pinakamabuti na kaya natin. Ang mahalaga ay nandito tayo para sa mga bata, anuman ang mangyari. Si Miguel ay naglalakad sa parke malapit sa bahay ni Ana. Ang kanyang isipan ay isang pagbugso ng mga iniisip at emosyon. Gumawa siya ng radikal na desisyon sa pag-alis sa kanyang posisyon bilang si, at ngayon ay haharapin niya ang realidad kung ano ang ibig sabihin yon. Habang naglalakad, napansin niya ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa isang malapit na upuan. Si Andres, nag-iisa, na tamad na nagsisipa ng isang bola ng soccer. Tumigil si Miguel, hindi sigurado kung paano magpatuloy. Dapat ba siyang lumapit? Bigyan siya ng espasyo. Bago siya makagawa ng desisyon, tumingin si Andres at nakita siya. Sa isang sandali, nagtitigan ang mag-ama, ang tensyon ay ramdam kahit sa distansya. Sa wakas, nagpasya si Miguel na gawin ang unang hakbang. Kumusta, Andres? Sabi niya ng malumanay, maingat na lumalapit. Maaari ba akong maupo? Nagkibit balikat si Andres, isang galaw na ipinalagay ni Miguel bilang isang mapagpasensyang. Umupo siya, nagpapanatili ng isang marespetong distansya. Pasensya ako para sa kahapon, nagsimula si Miguel. Hindi ko intensyon na magdulot ng ganoon karaming sakit. Nanatiling tahimik si Andres, ang kanyang paningin ay nakapirmi sa bola sa kanyang mga paa. Alam kong malamang na ayaw mong makinig sa akin, nagpatuloy si Miguel, pero gusto kong malaman mo na gumawa ako ng ilang mahahalagang desisyon. Iniwan ko ang aking trabaho bilang CEO ng kumpanya. Ito ay nakakuha ng atensyon ni Andres, na sa wakas ay tumingin sa kanyang ama. Ano? Bakit? Ngumiti si Miguel ng malungkot. Dahil na-realize ko na nawala sa aking paningin kung ano ang talagang mahalaga. Ikaw, ang iyong kapatid, ang iyong ina mas mahalaga kayo kaysa sa anumang negosyo o halaga ng pera. Tila pinag-isipan ni Andres ang mga salitang ito sa loob ng ilang sandali. At ano pa? Inaasahan mo bang babalik ang lahat sa normal dahil lang nag-resign ka sa iyong trabaho? Hindi, syempre hindi, sagot ni Miguel.
Alam kong gumawa ako ng mga kakilakilabot na pagkakamali, Andres. Mga pagkakamaling nakasakit sa mga taong pinakamamahal ko. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako kaagad, ni hindi ko alam kung gagawin mo man ito kailanman. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako ngayon, at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makuha muli ang iyong tiwala. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Si Andres ay tila nakikipagbuno sa kanyang sarili, gustong maniwala sa kanyang ama pero natatakot na masaktan muli. Paano kung umalis ka ulit? Tanong niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang puso ni Miguel ay nawasak sa pakikinig sa takot sa boses ng kanyang anak. Hindi ko gagawin, Andres. Ipinapangako ko sa iyo. Alam kong ang aking mga pangako ay hindi nangangahulugan ng marami para sa iyo ngayon, pero ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng mga aksyon na sa pagkakataong ito ay iba. Tumango si Andres ng dahan-dahan, hindi pa rin direktang nakatingin sa kanyang ama. Kailangan ko ng oras, sabi niya sa wakas. Naiintindihan ko, sagot ni Miguel. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo. Nandito ako kapag handa ka na. Tumayo siya, handang bigyan ang kanyang anak ng espasyo na kailangan niya. Pero bago siya umalis, nagsalita muli si Andres. Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay isang halo ng kahinaan at hamon. Kung talagang gusto mong ipakita na nagbago ka, kailangan mong gawin ang higit pa sa pagsasabi lamang nito. Tumango si Miguel, nakakaramdam ng isang kislap ng pag-asa. Alam ko, anak. At iyon mismo ang balak kong gawin. Habang papalayo si Miguel, pinanood siya ni Andres, isang bagyo ng emosyon sa kanyang kalooban. Bahagi ng kanya ay gustong maniwala sa mga salita ng kanyang ama, pinanabikan ang relasyon na hindi nila nagkaroon. Ang ibang bahagi, ang nasaktan at hindi nagtitiwala na bahagi, ay nagbababala sa kanya na protektahan ang kanyang sarili. Ang oras lang ang makapagsasabi kung si Miguel Reyes ay talagang nagbago nga. Noong gabing iyon, sa bahay ni Ana, ang pamilya ay nagtipon para sa hapunan. Ang kapaligiran ay mas mahinahon kaysa sa almusal, pero maaari pa ring maramdaman ang isang pinagbabatayan na agos ng hindi nalulutas na emosyon. Andres, nagsimula si Ana, napapansin na ang kanyang anak ay tila mas kalmado kaysa dati. Ayos lang ba ang lahat? Mukhang iba ka. Nilaro ni Andres ang kanyang pagkain sa loob ng isang sandali bago sumagot. Nakita ko si Papa ngayon. Sa parke. Lahat ng nasa mesa ay tumigil, nagulat sa pahayag. At ano ang nangyari? Tanong ni Gabriela, hindi napigilang magtanong dahil sa kuryosidad. Nagkibit balikat si Andres. Nag-usap kami. Kaunti. Sinabi niya sa akin na iniwan niya ang kanyang trabaho. Sina Ana at Carlo ay nagpalitan ng mga titig na puno ng pagkamangha. Iniwan niya ang kanyang trabaho, inulit ni Ana, hindi makapaniwala. Bakit niya gagawin yon? Sabi niya gusto niyang ipakita na nagbago siya, sagot ni Andres, ang kanyang boses ay isang halo ng pagkalito at pag-inat. Na mas mahalaga tayo kaysa sa kanyang kumpanya. Ang katahimikan ay bumagsak sa mesa habang inalam ng lahat ang impormasyong ito. Si Carlo ang unang nagsalita. Iyon ay isang malaking hakbang, sabi niya, sinusukat ang kanyang mga salita. Paano mo nararamdaman tungkol dito, Andres? Si Andres ay naging mapag-isip sa isang sandali. Hindi ko alam. Isang bahagi ko ang gustong maniwala sa kanya, pero natatakot kang masaktan muli, malumanay na kinumpleto ni Ana. Tumango si Andres, nagpapasalamat na naintindihan ng kanyang ina. Naniniwala ako na sinusubukan talaga ni Papa, sinabat ni Gabriela. Hindi ba natin siya mabibigyan ng pagkakataon? Lahat sila ay tumingin sa bata, nagulat sa kanyang maturidad. Hinawakan ni Ana ang kamay ng kanyang anak. Mahal, hindi ito ganoon kasimple. Pero pinapahalagahan ko na gusto mong bigyan ng pagkakataon ang iyong ama. Si Carlo, na nakakaramdam ng pangangailangan na pag-aanin ang kapaligiran, ay mumiti. Bueno, mukhang marami tayong dapat pag-isipan. Pero sa ngayon, ano kaya kung tapusin natin ang hapunan at pagkatapos ay manood ng isang pelikula ng magkakasama? Ang mungkahi ay tinanggap na may pasasalamat na pagtango. Habang ang pag-uusap ay nagpalipat-lipat sa mas magagaang paksa, bawat miyembro ng pamilya ay nalubog sa kanilang sariling iniisip. Si Ana ay nagtataka kung si Miguel ay talagang nagbago at kung paano ito makakaapekto sa dinamika ng pamilya na kanilang nabuo kasama si Carlo. Si Carlo, sa kanyang bahagi, ay nakikipagbuno sa mga salungat na damdamin. Sa isang banda, gusto niya ang pinakamabuti para sa mga bata,
kahit na nangangahulugan ito na si Miguel ay bumalik sa kanilang buhay. Sa kabilang banda, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang sakit ng takot sa posibilidad na mawala ang kanyang lugar sa pamilya. Si Andres ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pag-asa at pag-aalinlangan, gustong maniwala sa kanyang ama pero natatakot na ibaba ang kanyang depensa. At si Gabriela, sa kanyang inosensya, ay umaasa lang na ang kanyang pamilya, sa kung anumang paraan, ay maaaring maging buo muli. Samantala, sa kanyang silid sa hotel, si Miguel ay nakatingin sa labas ng bintana, nagninilay-nilay sa mga pangyayari ng araw. Nagawa niya ang unang hakbang, pero alam niya na ang daan sa hinaharap ay magiging mahaba at mahirap. Kinuha niya ang kanyang telepono at, pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, sumulat ng isang mensahe. Ana, alam kong sobra ang hinihingi, pero gusto kong makipag-usap sa iyo at kay Carlo. May mga bagay na kailangan kong ipaliwanag at mga plano na gusto kong ibahagi. Kung pumapayag kayo, gusto kong makipagkita sa inyo bukas. Pakipaalam sa akin kung posible. Miguel. Ipinadala niya ang mensahe at naghintay, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Alam niya na ang pag-uusap na ito ay maaaring maging isang turning point sa kanyang pagtatangka na muling kumonekta sa kanyang pamilya. Umaasa lang siya na sina Ana at Carlo ay handang makinig. Ang mainit na kape ay umuusok sa mga tasa sa mesa habang sina Miguel, Ana, at Carlo ay nagtititigan sa isang hindi komportableng katahimikan. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na kapehan sa gitna ng lungsod, isang neutral na lugar para sa pag-uusap na darating. Si Miguel ang unang bumasag sa katahimikan. Salamat sa pagtanggap na makita ako, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Alam kong hindi ito naging madali para sa alinman sa inyo. Bahagyang tumango si Ana, habang si Carlo ay nagpanatili ng isang neutral na ekspresyon. Ano ang gusto mong pag-usapan, Miguel? Tanong ni Ana. Uminom si Miguel ng isang sip ng kanyang kape, naghahanap ng tamang mga salita. Una, gusto kong humingi ng tawad. Sa inyong dalawa. Ana, binigo kita bilang asawa at bilang ama ng ating mga anak. At Carlo, ang aking pag-ugali sa paliparan ay hindi maaaring patawarin. Nandoon ka para sa aking pamilya nang wala ako, at utang ko sa iyo ang aking pasasalamat, hindi ang aking galit. Si Carlo ay tila nagulat sa paghingi ng tawad, pero tumango bilang pagkilala. Pinapahalagahan ko ang iyong mga salita, Miguel, maingat na sabi ni Ana. Pero ano ang nagbago? Bakit ngayon? Huminga ng malalim si Miguel. Gumawa ako ng maraming pagkakamali sa aking buhay, pero ang pinakamalaki ay ang pag-isip na ang tagumpay at pera ay maaaring palitan ang pagmamahal at presensya. Nagkamali ako at binayaran ko ang halaga sa pagkawala ng pinakamahalaga kong pag-aari, ang aking pamilya. Tumigil siya, tumingin sa kanilang dalawa. Nag-resign ako sa aking posisyon bilang CA. Gusto kong nandito, maging bahagi ng buhay ng aking mga anak. Alam kong hindi ko maaaring burahin ang nakaraan, pero determinado akong ayusin ang mga bagay mula ngayon. Sina Ana at Carlo ay nagpalitan ng mga tingin na puno ng pagkamangha. Iyan ay isang malaking hakbang, Miguel, sabi ni Carlo. Pero ano ang ibig sabihin nito mismo para sa mga bata? Para sa amin? Yumuko si Miguel pasulong, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Gusto kong maging bahagi ng kanilang buhay, pero naiintindihan ko na nagbago na ang mga bagay. Carlo, naging isang father figure ka para sa kanila at iginalang ko iyon. Hindi ako nandito para palitan ka o para baguhin ang dinamika na inyong nabuo. Gusto ko lang ng pagkakataon na ayusin ang pinsala na aking ginawa at, kung posible, bumuo ng isang bagong relasyon sa aking mga anak. Si Ana, na maingat na nakikinig, ay nagsalita. Miguel, pinapahalagahan ko ang iyong katapatan, pero naisip mo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa pangmatagalang panahon? Ang mga bata ay nangangailangan ng katatagan, hindi sila maaaring dumaan sa isa pang pagkadismaya. Tumango si Miguel ng mataimtim. Ganap kong nauunawaan. Kaya ako ay gumawa ng konkretong hakbang. Bumili ako ng isang bahay dito sa lungsod. Plano kong permanenteng magtayo, maging available para sa mga bata sa kanilang mga kondisyon at sa kanilang ritmo. Hindi ko inaasahan na ang mga bagay ay magbabago sa isang iglap, pero determinado akong manatiling naroroon, kahit gaano katagal ito abutin. Si Carlo, na nanatiling tahimik, ay sa wakas ay nagsalita. Miguel, pinapahalagahan ko ang iyong katapatan at mga intensyon. Pero kailangan mong maintindihan ang isang bagay, mahal ko ang mga batang iyon na parang sa akin.
Hindi ako mawawala sa kanilang buhay. Ni hindi ko inaasahan na gagawin mo, tugon ni Miguel ng tapat. Sa katunayan, umaasa ako na maaari tayong makahanap ng paraan upang makapamuhay ng mapayapa para sa ikabubuti ng mga bata. Mahal ka nila, Carlo, at magiging makasarili sa bahagi ko na subukang baguhin yon. Si Ana, na antig sa maturidad ng pag-uusap, ay kinuha ang mga kamay ng dalawang lalaki. Hindi ito magiging madali para sa sinuman sa atin. Magkakaroon ng mga hindi komportableng sandali at mga hamon. Pero kung lahat tayo ay handang ilagay ang mga bata muna, naniniwala ako na maaari nating gawin itong gumana. Ang tatlo ay tumango, isang tahimik na kasunduan ang nabubuo sa pagitan nila. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Carlo. Sa tingin ko dapat nating kausapin ang mga bata, mungkahi ni Ana. Maging tapat sa kanila tungkol sa sitwasyon at pakinggan ang kanilang damdamin at mga naisin. Sumang-ayon si Miguel. Ganap na totoo. At gusto kong malaman nila na nandito ako para manatili, pero igagalang ko ang kanilang mga limitasyon at oras. Sa isang plano sa isip, ang tatlo ay natapos ang kanilang kape, naghahanda para sa hamon na nasa harapan nila. Noong hapon na yon, sina Andres at Gabriela ay naupo sa sala, nalilito sa presensya ng tatlong matatanda sa harap nila. Sina Ana, Carlo, at Miguel ay nagpasyang magkaroon ng isang bukas at tapat na pag-uusap sa mga bata. Mga bata, malumanay na nagsimula si Ana, nag-uusap kami tungkol sa ilang mga pagbabago na maaaring mangyari sa ating pamilya, at gusto naming pag-usapan ang mga ito sa inyo. Si Andres ay tumingin sa kanyang ama nang may pag-aalinlangan. Anong uri ng mga pagbabago? Si Miguel ay yumuko pasulong, tumingin sa kanyang mga anak nang may katapatan. Nagpasya akong bumalik sa lungsod. Gusto kong maging bahagi ng inyong buhay kung papayagan niyo ako. Pero naiintindihan ko kung kailangan niyo ng oras o kung hindi pa kayo handa. Si Gabriela, na may mga mata na nagliliwanag sa kasabikan, ang unang nag-react. Talaga? Mananatili ka ba sa pagkakataong ito? Tumango si Miguel, pigil ang mga luha. Prinsesa. Sa pagkakataong ito ako ay mananatili. Si Andres, gayunpaman, ay nananatiling mapagduda. At ano ang mangyayari kay Carlo? Hindi na ba siya titira sa amin? Mabilis na sumabat si Carlo. Hindi, Andres. Hindi ako pupunta kahit saan. Ang iyong ama at ako ay nag-usap na, at gusto naming pareho ang pinakamabuti para sa inyo. Ibig sabihin, pareho kaming nandito sa inyong buhay, kung iyon ang nais ninyo. Si Andres ay tila pinoproseso ang impormasyong ito, ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pagkalito at pag-ingat. Paano yun gagana? Si Ana ang kumuha ng salita. Bueno, anak, iyon ay isang bagay na kailangan nating tuklasin ng magkasama. Pero ang mahalaga ay lahat ng matatanda dito ay nagmamahal sa inyo at gusto ang pinakamabuti para sa inyo. Maaari ko bang makita si Papa kapag gusto ko? Tanong ni Gabriela, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Malumanay na umiti si Miguel. Iyon ang ideya, anak. Ako ay nandito, at maaari mo akong makita ng kasing dalas ng gusto mo. Pero maiintindihan ko rin kung may mga oras na mas gusto mong kasama lamang ang iyong ina at si Carlo. Si Andres, na nanatiling tahimik, ay sa wakas ay nagsalita. At kung hindi ito gumana? At kung umalis ka ulit? Ang sakit sa boses ng kanyang anak ay tumagos sa puso ni Miguel. Lumuhod siya sa harap ni Andres, tumingin sa kanyang mga mata. Andres, alam kong binigo kita dati, at naiintindihan ko ang iyong kawalang tiwala. Hindi ko mababago ang nakaraan, pero ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat ng nasa aking kapangyarihan para hindi ka mabigo muli. Ako ay nandito, araw-araw, ipapakita sa iyo sa pamamagitan ng mga aksyon na sa pagkakataong ito ay iba. Tumingin si Andres sa kanyang ama sa loob ng isang mahabang sandali, na parang naghahanap ng katotohanan sa kanyang mga mata. Sa wakas, bahagyang tumango siya. CJ. Pero kailangan mong patunayan ito. Gagawin ko, pangako ni Miguel. Araw-araw. Si Gabriela, na nasasabik, ay yumakap sa kanyang ama. Si Andres, kahit na mas reserba, ay pinahintulutan si Miguel na maglagay ng isang kamay sa kanyang balikat. Sina Ana at Carlo ay pinapanood ang eksena na may halong emosyon. Alam nila na ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali, pero ang makita ang mga bata na nagbibigay ng pagkakataon sa bagong dinamikang ito ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Ang mga sumunod na buwan ay isang panahon ng pag-aayos para sa lahat.
Si Miguel ay tinupad ang kanyang pangako na naninirahan sa lungsod at gumagawa ng patuloy na pagsisikap para maging bahagi ng buhay ng kanyang mga anak. Sa simula, ang mga interaksyon ay hindi komportable at puno ng tensyon. Si Andres, lalo na, ay nagpanatili ng kanyang distansya, pinapanood ang kanyang ama ng may pag-ingat. Pero unti-unti, na may pasensya at pagtitiyaga, ang mga bagay ay nagsimulang magbago. Dumalo si Miguel sa mga laro ng soccer ni Andres, pumapalakpak mula sa mga upuan kasama sina Ana at Carlo. Sa simula, bahagya lang kinilala ni Andres ang kanyang presensya. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang hanapin ang kanyang ama sa gitna ng maraming tao pagkatapos makatama ng isang gol. Kay Gabriela, si Miguel ay nakahanap ng koneksyon sa pamamagitan ng sining. Gumugugol sila ng buong hapon na magdodrawing ng magkasama. Si Miguel ay namangha sa talento ng kanyang anak at si Gabriela ay nasasabik na ibahagi ang kanyang pasyon sa kanyang ama. Si Carlo, na nagpapakita ng malaking maturidad, ay nagtrabaho kasama ni Miguel upang lumikha ng isang kapaligiran ng kooperasyon sa halip na kompetisyon. Ang dalawang lalaki ay umabot sa isang mutual na pag-unawa, nagkakaisa sa kanilang pagmamahal para sa mga bata. Si Ana, sa kanyang bahagi, ay pinapanood ang mga pagbabagong ito na may halong ginhawa at pag-ingat. Ang makita ang kanyang mga anak na muling kumukonekta sa kanilang ama ay kasiya siya, pero nagdadala rin ito sa ibabaw ng komplikadong emosyon tungkol sa kanilang pinagsamang nakaraan. Isang araw, halos isang taon pagkatapos ng pagbabalik ni Miguel, ang extended na pamilya ay nagtipon para ipagdiwang ang kaarawan ni Andres. Habang ang mga matatanda ay naghahanda ng inihaw sa hardin, si Andres ay lumapit sa kanyang ama. "Papa," sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa karaniwan. "Gusto kong magpasalamat sa iyo." Tumingin si Miguel sa kanyang anak, nagulat. "Magpasalamat sa akin." "Para saan, kampiyon?" Nilaro ni Andres ang bola ng soccer sa kanyang mga kamay. "Sa pananatili. Sa pagiging nandito. Alam kong hindi ito naging madali, pero nangangahulugan ito ng marami sa akin." Naramdaman ni Miguel na ang kanyang puso ay lumalaki sa emosyon. Nilagay niya ang isang kamay sa balikat ng kanyang anak. "Andres, ikaw at ang iyong kapatid ang pinakamahalagang bagay sa aking buhay. Ikinalulungkot kong tumagal ng sobrang tagal para ma-realize ko iyon, pero ngayong alam ko na, walang anumang maaaring ilayo ako sa inyo." Tumango si Andres, isang maliit na ngiti ang nabubuo sa kanyang mga labi. "Alam ko, Papa. Alam ko." Mula sa terasa, sina Ana at Carlo ay pinapanood ang eksena, ngumingiti. "Sino ang mag-iisip na makakarating tayo dito?" Komento ni Ana, sinusuportahan ang kanyang sarili kay Carlo. Malumanay na hinalikan ni Carlo ang kanyang noo. Ang buhay ay may nakakagulat na paraan ng paggana. Ang mahalaga ay masaya ang mga bata. Tumango si Ana, tumingin sa kanyang paligid. Si Gabriela ay nagdodrawing sa isang sulok ng hardin, paminsan-minsang tumitingin para ngumiti sa mga matatanda. Sina Andres at Miguel ay ngayon ay sumisipa ng bola ng magkasama, tumatawa. At sa kanyang tabi ay si Carlo, ang lalaking naging kanyang bato sa mga mahihirap na taon at ngayon ay isang integral na bahagi ng hindi karaniwang pamilyang ito. Hindi ito ang pamilyang inisip niya mga taon na ang nakalipas, pero sa ilang paraan, ito ay perpekto sa kanyang imperpeksyon. Habang ang araw ay nagsisimulang bumaba, binabaha ang hardin ng gintong kulay, si Ana ay hindi maiwasang makaramdam ng malalim na pasasalamat. Dumaan sila sa maraming bagay, sakit, paghihiwalay, galit, at kawalang tiwala. Pero sa pamamagitan ng lahat ng iyon, nakahanap sila ng daan patungo sa pagpapatawad, pag-unawa, at isang bagong uri ng pag-ibig ng pamilya. Ang aroma ng karne sa inihawan ay pumuno ng hangin, naghahalo sa mga tawa at pag-uusap. Tinawag ni Miguel ang lahat sa mesa, at habang nagtitipon sila, muling tumingin si Ana sa kanyang paligid. Ito ang kanyang pamilya ngayon. Kakaiba, komplikado, pero nagkakaisa sa pamamagitan ng pagmamahal at pangako na gagawin itong gumana. At habang hinihipan ni Andres ang mga kandila ng kanyang cake, napapalibutan ng mga taong pinakamamahal siya, alam ni Ana na sa kabila ng lahat ng mga hamon, nahanap nila ang kanilang masayang wakas. Hindi ito ang katapusan ng kanilang kwento, syempre. Ito ay ang simula lamang ng isang bagong kabanata, isa na puno ng mga pangako, mga hamon, at higit sa lahat, pagmamahal.